Yo, what's up mga par? Ayan, andito na naman tayo sa ating show ng mga gago pero nagbago at ito, may bago tayong guest. Ito yung isa sa mga iniidolo natin at isa sa mga kasabayan ko pagdating sa tattoo. At ito, papakilala natin si Brother. Aaron ng Ayan. Luben. Ayan. You can search me on IG sa tattoo artist Aaron, pero mostly sa FB yung pinaka-active at messenger. Ayan. Ayun nga. Yan, bali, in-invite po natin siya para ma-interview natin yung mga kaganapan sa kanyang buhay-buhay. At ito, sisimulan natin yan kung paano siya nagsimula, kung paano siya naging tattoo artist. Yan, pwede bang malaman natin kung ano yung mga short na istorya ng buhay mo? Bossing, So, master. bale, nag-start ako mag-tattoo 8 years ago, 2016. Oo. Wala talaga akong hilig dati, pero bata pa lang ako, nagda-drawing na ako. Pero di ako magaling Oo. marunong lang. And, ayun, nag-start akong mahook sa tattoo nung sinama ako ni Neil sa isang tattoo shop para samahan siya magpa-tattoo. Minor pa lang kami nun. And then, basta kakagraduate namin ng high school nun nung nakikita ko, parang nahook ako parang gusto ko rin gawin. Nice. Nung una, parang gusto ko magpalagay rin ako, pero natatakot pa ako nung una Pero nung na-feel ko yung pain, siya yung pain na hanap-hanapin mo You get what I mean? Kaya, ayun, hanggang sa dumating sa point na, siyempre, di ako nakatapos ng pag-aaral. Ba't di ko gamitin yung pinagkaloob ng Diyos na talento para sa trabaho, di ba? Oo, mismo. Malinis, marangal, at mabuti. And ayun nga, doon nagsimula. Pero finokus ko talaga siya late 2017 at magta-2018 na. Pero considered as 8 years pa rin kasi yun ang unang hawak ko ng makina ng tattoo. And doon na ako nag-start mag-tattoo. Tinatuan ko yung mga tropa ko, yung mga tropa sa Irisan. Ayan. Hindi ko makakalimutan yung mga unang nagtiwala sa akin dati kasi solid na kung wala sila, wala ako sa kalalagyan ko ngayon, parang ganun. Oo, And mismo. Matanong lang din, bakit anong sikreto mo kahit blooming ka po? nung kalat maraming tubig, boss. Talaga, kita-kita ko. Ngayon ko lang napansin yung informahan natin yung talagang para pang congressman Brother. Ayan. Kailan ka ulit nag-start na mag-tattoo? 2016. Halos September. magkasabayan na rin tayo nun, no? Pero that time is, hindi rin ako active masyado that time. Oo. Pero mahirap pa dati kasi Oo, kasi yung mga gamit natin dati is medyo mahirapan pa tayong kumuha. Ngayon medyo instant na yung mga di ba? may Shopee na Dati wala tayong Shopee. Talagang solid. hahanapin natin yung mga shop, yung mga source ng needles, inks, ganun. And hindi pa naman ganun kaano yung social media dati lalo na sa pagtatattoo. Parang ngayon lang pumutok nung nag-start yung pandemic And doon nag-grow ang marketing sa social media ever since nag-pandemic kasi lahat ng tao sa bahay na lang, di ba? Oo nga Nakita ko nga doon ka nagma-market ng market sa sa online lang din lahat talaga yung mga online lang lagi lahat, karamihan. Yun, sino yung mga tinitingala o iniidolo mo pagdating sa pagtatattoo? Marami. Marami akong idol, mga mababait at Pwede mga bang magagaling. ma-mention mo sila para at least? Siyempre, yung mga unang nagturo sa akin, sila Kuya Jerome Perez, Kuya Polly, sila Kenneth. Ayan, yun yung mga unang nagturo sa akin. Tapos, dito naman sa Pilipinas, siyempre, yung pinakauna ko naging idol na yung yung napaganon talaga ako. Siyempre, yung mga works ni Sir Draz. Yung mga yan, mga nag-initrad. Pat Perez. Medyo sa ibang lugar. Nung nakita ko yung mga gawa nila, napaganon ako. Pero international naman, since ang forte ko ngayon is Neotrad at Pointillism, si Alex Sorsa. Tsaka si Ivan Panayotov. Yan yung mga pinapanood ko dati na talagang pinagpupuyatan ko kahit nakakaantok ang tagal mong papanoorin pero kailangan mo matuto Kahit na inaantok ka na, kailangan mong tutukan kasi gutom tayo sa knowledge Kailangan natin yan And ayun, sila yung mga idol ko, yung mga yan. And pagdating naman sa mga tattoo mo, ano yung mga first tattoo mo naman dyan? Yung pinakaunang tattoo mo? Bale, ito. Yung Superman na maliit kasi
way back. Way back 2016, gawa to ni 2016. Kuya Polly. Oh, simula noong 2016, ito na yung lahat ng tattoo mo mula ngayon? Hindi naman, ito nung Hindi, una. yung halos lahat na yun, di ba? Parang unti-unti na ring nabuo. Ah, Itong storya ng Superman na to Diyan tayo yung may ganto rin kasi yung tatay ko. Nakuha yung tatay ko yung ganto niya mga first year college ata or fourth year high school din. Sabi nung tatay ko nung nagpatato siya kay Kuya Polly, bago mo ko simulan, lagyan mo nga muna yung anak ko. Sabi ko, Ay, si Paano? Master Polly, yes. naglagay kayo na. Oo. Hindi pa ako ready, ba't mo ko binibigla? Sabi pa kay Papa. Hindi, para matry mo na rin. Malay mo, di ba? Sabi niya, magustuhan. Nung una, sobrang ninervyos ako kasi nung na-injectionan ako nung anti-rabies nung bata ako, sobrang sakit. So akala ko yung sensation ng syringe sa tattoo machine na needle is pareho. Pero pagkatusok, alam mo yung parang ang sarap. Ang fulfilling sa pakiramdam. Oo. And ever since nun, talagang nahook na ako sa tattoo. Ito, pwede bang isa-isayin na natin yung mga tattoo mo? Kung ano yung naging meaning sa'yo niyan? Para ano. Ito, yung samurai natin. Ano lang? Ito, ano bang meaning nito? Basta pinagawa ko lang to kay Kuya Polly dati. Original to, freehand lang niya, wala siyang pinagkopyahan. Pero ang basis ko sa samurai tattoo is bravery. And alam naman natin yung disiplina ng mga Japanese na nakakabilib, di ba? Kaya syempre, na-inspired din ako sa ugali nila. Kaya fan din ako ng Japanese, lalo Same na sa lang video din dito, games. no? Oo, pero hindi pa tapos eh. Kaya, Ano yung iba? ayun. Ito si Jesus naman. Syempre, andun pa rin yung pagiging religious natin, pare. Kaya, so, lahat yan may meaning. Tsaka yung portrait ng anak ko nagawa ni paring Neil. Oo, grabe naman talaga si paring Neil. Ayan, no? Talaga na. Oh, putang na, parang dinigit lang na ay, sorry for the words. Bawal magmura. Ito, pang... Ito naman, binodel sa akin to ni Kuya Jerome way back 2017. Ito yung mga sinaunang ligligan pa. Yung mga nauna sa Pampanga pa to noon. And ito si Kuya Jerome din. 2016, 2017 din tong mga to eh. At nangandito sa braso ko. Ito naman. Ito, isa to sa mga una ko. Oo. Medyo malabo yung mga storya nito eh. Ngayon sa mga mukha mo, anong naisipan mo kung ba't ka nagpatato sa mukha? Kung ano yung nag-push? Impulsive decisions lang yun eh. Parehas Yung talaga tayo, kabataan ko no? Ganun na ganun din yung mga no? Pero at least may meaning naman tong asa taas. Carpe diem, seize the day. Ayan. Ginawa mo yan nung lasing tayo. Ay, ginawa ko ba yan? Kala ko hindi ka. Pero sobrang tagal na. Pero okay lang. Andyan na eh. Andyan na eh. Wala na. Hindi na matatanggal. Bukod sa mga tattoo mo, ito boss, magkano bili mo dito? Talagang solid yan, no? Mura lang yan, bossing. Medyo pinapangarap ko, matagal na yung mga ganyan sapatos, pero hindi ko mabili-bili. Tingnan mo naman yung sapatos ko, boss. Oh. Wala. Kaya ako content ng content, boss. Kaya para ba sumahod na ako, para may pambili ako ng sapatos. Joke lang. Ayun. Ano pa? Ano pa ba? Ito. Yung mga, syempre, sa tagal mo nagtatato, ano yung mga nakakatawang experience mo na hindi mo makakalimutan sa tattoo session mo? Mga nakakatawang experience. Nakakatawa. Siyempre, nung nagsisimula tayo, hindi natin maiwasan magkamali. Pero isang pasalamat ko, buti na lang hindi pa uso Facebook dati. Maalala ko, may tinatuan akong gangster noon. Home service. Hindi ko nasabihin yung amount, pero alam yung mura na yun. Kasi syempre, nagsisimula pa lang tayo dati, 8 years ago yun eh. Tsaka ilang araw pa lang ako nagtatato nun. Ang ginamit kong takip ng gym. Kung ano-ano ng mga nagamit ko dati, which is talagang pinagdadaanan naman eh. Tinatawanan natin ngayon yung mga nakaraan. Pero makikita naman natin yung mga in-improve natin ngayon, lalo na sa sanitation, attitude, and artwork. Mismo. At syempre, ang pinakamahalaga dyan, dapat lagi tayong humble. Huwag lumaki ulo natin na dapat lagi may pakisama sa mga tao. Ang isang naituro rin sa akin ng pagtatato ay kung paano makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Kung paano makipag-negotiate, paano makipagkaibigan. Actually, yan yung mga naituro sa akin ng tattoo eh. Actually, hindi lang art. Nasa disiplina rin. Ugali, disiplina. Ugali at disiplina at pakikisama.
At nakita ko naman yung community natin, okay naman. Okay naman talaga. Talagang may isa't isa rin. Oo. At saka maganda rin ang tattoo kasi, alam mo yun, habang ginagawa natin yung art, talagang unti-unting pumapasok yung ideas sa utak natin, yung pagiging creative natin. Kumbaga kapag nakafocus ka talaga yung creativity mo, mas umaangat eh. Na pag natapos mo yung tattoo mo, isipin mo na lang, paano ko nagawa yan? Wow, mapapaganon ka na parang, basta yun, nakaka-happy. Pero ang pinaka nakaka-happy sa lahat ay yung natapos mo yung tattoo ng kliyente mo na satisfied sila at wala silang masabi sa'yo. Mismo. Yun yung 100%. And at the end of the day, nagkaroon ka ng bagong kaibigan. Mismo. Yun yung mahalaga. Yun yung kagandahan sa pagtatato ngayon. Yan. Ayun. Nakikita ko nga sobrang sipag mo sa sa tattoo, sa market. Siyempre, sa lahat ng mga hirap mo, nakita ko yung mga kahit papaano yung mga parang nailabas mo or ano. Nakita ko nga may nailabas kang brand new na Ferrari. Talagang grabe ka talaga, boss. Ay, yung Talagang, ganito lang kaliit. Oo, na-inspire din talaga ako sa mga talagang na-inspire ako sa mga galaw mo na mga ganun. Ayun, di ba? Yung Hot Wheels. Oo, ang lupit. So ayun, sa mga kliyente naman natin na ano masasabi mo sa kanila ng, ano ba? Ano masasabi mo sa mga in the future client na magpapatato sa atin or gano'n? Kung ano yung mga dapat nilang isipin or dapat nilang gawin muna bago sila magpatato. Yun ang tama. Well, ito lang masasabi ko dyan. Parang, unang-una, syempre, nagpapasalamat na ako kasi kahit na nag-inquire lang sila o i-check pa lang portfolio natin, may part doon na naging interesado sila sa artwork natin. Bonus na lang pag talagang tinuloy nila, nagpagawa sila at naging suki mo sila. Naging kaibigan mo pa sila. So, ang masasabi ko lang talaga dyan is, salamat ng marami sa tiwala. Kasi talagang naglalaan kayo ng budget, ng oras, and na-appreciate namin yun na binibigay nyo yun para sa obra namin, na may bibigay namin sa balat ninyo. Tsaka, ayun, yun masasabi ko. Thank you. So ano na ulit yung mga forte mo pagdating sa tattoo? Ang forte ko talaga is mo, Neotrad eh. Yun yung... Ba't mo siya nagustuhan? Yung Neotrad. Ano yung... Kasi yun yung unang mga ginawa sa akin ni Kuya Jerome dati. And talagang, alam mo yun, na-inspired din akong gawin na, syempre ginagawa ng mentor mo eh. Hanggang sa nasanay na rin ako na, gustong-gusto ko siyang ginagawa. Tapos, maalala ko 2018, newbie category, yung ginawa kong Neotrad is yun yung pinakauna kong champion. Pero sa newbie. And ang mga nakukuha ko naman ngayon sa Neotrad so far, which is thank you Lord, yung second place, third, mga yan, na may nakukuha rin naman sa pointillism, which is isang hilig ko. Pag nagpa-black and gray talaga ako, pinapaalam ko muna sa kliyente kung pwede ko pang gawing pointillism eh. Importante talaga yun. Kung gusto nilang gawin sa style ko, talagang magpapasalamat ako, di-discountan ko pa. Kasi talagang, syempre comfortable ka na sa ginagawa mo eh. Alam mo na yung mga gagawin mo. Pero marami pa tayong dapat pag-aralan. Learning never stops sa pagtatato pare. Mismo. Kaya, ayun. Neotrad and pointillism ang ginagawa ko. Kaya ko rin mag-realism. Aminin ko, nahihirapan ako sa letterings, lalo na pag i-freehand ko. Parang mas gusto ko pang gumawa ng portrait, mga ganun, kaysa lettering. Pero... Lalo yung mga maliliit, no? Pero pag artist ka, dapat maging mataas yung versatility mo sa arts eh. Pero, syempre, andun yung forte mo na tinatawag, kaya nga forte eh. Pero pag mataas yung versatility mo, kaya mo rin yung iba. Siyempre, lalo na, kapag pamilyadong artist ka na, pinakita ng kliyente mo, kunyari, Polynesian, geometric. Aba, ang hirap, di ba? Ang hirap. Kasi i-freehand mo siya eh. Pero, bilang tatay, bilang pamilyadong artist, sasayangin mo ba yung pagkakataon na makagawa ka ng obra sa isang kliyente na kikita ka, magiging satisfied client mo sa obra, which is a win-win situation, di ba? So, hindi naman sa walang choice, pero talagang gagawin talaga natin.
Kasi artist niya, di ba? Oo, Kaya, artist tayo. ayun, explore lang ng explore, aral lang tayo ng aral. And ako hanggang ngayon, 8 years na, pero talagang Oo, kailangan talaga. gutom pa rin ako sa knowledge. Gusto ko pang matuto ng matuto kasi alam ko marami pang kulang. Mismo. Which is gusto ko pang i-improve sa sarili ko. Na sinusubukang i-focus. Dito naman sa trabaho natin sa pagiging artist, hindi natin maiwasan ang mapuyat. Oo. Normal na sa atin. So, yun nga eh. Andun na yung puyat and stress. Siyempre marami rin tayong iniisip na iba, yung chores sa bahay, pag-uwi. Oo. Kaya, ang pagiging artist hindi rin biro eh. Oo. Kasi minsan kapag stressed ka na talaga, magbe-breakdown ka rin. Oo. Pero Hindi naman, wala namang perfect na artist eh. Pero we still do our best to satisfy our clients. basta Yeah, ini-enjoy lang natin, no? Enjoy mo lang ginagawa mo. Araw-arawin ng practice, araw-arawin ng pagnunood ng mga tutorials, mga yun. Pagdating dyan sa practice, yun sa mga future natin na mga tattoo artist dyan, ano masasabi mo sa, anong may guide mo sa kanila na para mas mag-improve sila agad sa pagsisimula nila sa tattoo? Unang-una, attitude. Attitude mismo, number Oo, one. Yun yung number one. Siyempre sa mga ibang baguhan, na tulad ko, hindi pa ako magaling pero ito yun. Dapat marunong tayong tumanggap ng criticism sa mga... Ano yun, boss? Yung criticism? Pag criticize nila yung work mo, tama. which is something good naman, constructive criticism nga ang tawag dun. Kunyari, tol, may kulang sa gawa mo, tol, may ganito. Imbis na sumama yung loob mo, tanungin mo. Tanungin mo kung, kuya, ano pong kulang, ate, ano pong kulang. Mapagtanong. Pag-aaralan ko po. Dapat maging open ka lang. Huwag mong masamain. Huwag mong mamasamain. Kasi doon tayo matututo eh. Kung feeling ng iba na magaling na sila, doon sila hindi nag-grow, di ba? Mismo. No! Magaling lang yun, di ba? Oo. So ayun, wala naman na siguro akong itatanong sa'yo, master ko. At dito na po nagtatapos yung ating vlog. Sa mga gusto rin magpa-interview po dyan, pwede po kayo mag-comment or message lang sa atin para makwento lang din naman natin yung mga short na kwento nyo sa buhay-buhay nyo kung paano kayo nagsimula at paano kayo nakarating sa kinalalagyan nyo. And ayun, salamat po.